Mga kapatid, mga kapwa ko, mga FCC Manila, at kung saan man po kayong iglesia, isa pong malaking kabalintunaan o isa pong malaki pong opposite o ironic na ang isa pong tinawag at iniligtas ng Diyos ay wala sa ministry. Amen? Para pong wifi, kapag ang cellphone mo ay hindi po connected, isa yung malaking kabalintunaan kung tayo po ay hindi connected sa church o sa Lord's service. Amen? Kailangan bawat mananampalataya, bawat evangelical Christian o ebanghelikong mananampalataya, kayo o tayo ay gigil na gigil. Gagamit na ako ng mga salitang pangkabataan sapagkat marami kabataan. Gigil na gigil. At gagamit ng ibang mga salitang balbal na pwede na at addict sa ministry. Amen? Kailangan makita natin, and here we are, I am seeing a lot of young people, na kung saan dyan din ako nag-start, na bahagi po sila ng building up the body for Christ's glory, as Paul says, verse 11, at siya ang nagbigay sa iba ng kaloob na maging apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor, at mga guro, upang ihanda ang mga banal para sa gawain ng paglilingkod tungo sa ikakatatag ng katawan ni Kristo. Verse 13, hanggang sa marating natin ang lahat ng pagkakaisa ng pananampalataya at ang lubos na pagkakilala sa anak ng Diyos tungo sa pagiging ganap na tao, matured, hanggang taglayin ang lubos na kabuuan ni Kristo. Amen? Alam niyo po, kapag anniversary, isa po sa mga trabaho po ng guest speaker ang to encourage. Amen? But itong ating pong anniversary team ay, si Apostol Pablo po ay hinihikayat niya po tayo. Tayo po ay kanyang ini-encourage. Tayo po ay kanyang binibigyan ng assignment. Ayun. At kapag hindi po natin ito nagawa as a church, hindi po natin po natutupad ang ating pong pagkatawag sa Diyos. Amen? Malaking panghihinayang po sa iglesia ang hindi po natin natutupad as a corporate church or as a body and as individual. And at the end of this message, mga kapatid, sa bawat isa, I hope magunahan po tayong maglingkod sa church. At ano bang ibig sabihin ng paglilingkod na yan? Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging active? So number one, ang pagkakaloob ng Diyos po ng foundational giftings o regalo para sa iglesia. Ang sabi po ni Paul sa chapter 4 ng Book of Ephesians, dito po sa FCC Manila, kami po ay book series. Pagkatapos po ng aklat ng Epeso, kami po ay tatawid po sa aklat ng Santiago. At pagkatapos po ng aklat ng Santiago po ay kami tatawid sa unang Korinto. Kaya nga po, building up the body for Christ's glory. Ikakatatag. Ito yung mga aklat na kung saan ay hinihingi ng ating Panginoon na tayo po ay maging matatag. Kaya upang maging matatag ang church, yung po mga nag-gym dito, hindi kayo nag-gym para lang magpaganda ng katawan. Tama po ba? Kayo ay pinapatibay ninyo yung mga muscles na yan. Correct? At gusto nyo na yung mga taba-taba, unnecessary fats ay kailangan pong matapyas, mawala, para ma-maintain at mapatibay yung pong inyong katawan. Ganon din po ang ginawa ng ating Panginoon. Nagbigay po ang Diyos, ang Banal na Espiritu ng mga giftings. Ito pong mula sa apostol hanggang po sa pastor at guro. Nung ginamit po ni Apostol Pablo yung pong salitang ito, hindi po sila posisyon. Sila po ay giftings, regalo, o spiritual gifts o pagkatawag. Wala po sa isip ni Apostol Pablo nung sinabi niya dito sa Efeso chapter 4, verses 11 hanggang 13 yung pong posisyon. Ang kanya pong nasa isip ay ano yung kaloob na ibinigay, at kung ito yung kaloob na ibinigay, ito yung dapat mong gawin. Isa-isahin po natin. Number 1, apostol.
Alam po ba ninyo na meron pong tatlong uri po ng apostol sa Biblia? Ang sabi po, ang unang kaloob ng Diyos sa Iglesia, verse 11 to 13, ay apostol. Ito po ay mga opisyal na mga delegado. Sina Pedro, yung pong 12 apostles. Sila po ay kinomisyon sa isa pong specific na trabaho upang iproklama ang pong salita ng Diyos at upang pong itatag at patibayin yung iglesia. Subalit, yung pong mga binanggit na apostol dito po ni Pablo ay hindi po sila category 1 and category 2. Sila po ay naiiba. Sila po ay mga katulad ng una at pangalawa, subalit, ang kanila pong pinakatrabaho ay magtayo ng mga bagong churches o church plant na hindi pa naaabot. Kaya nag-overlap yung kanilang mga trabaho sa missionary. Yung mga modern day po na mga missionary ngayon, ang tawag po sa kanila ay apostle sa gift, hindi po sa office. Pero hindi po sila pwedeng tawaging apostol at pangalan ng missionary. Sapagkat yung pong pagkatawag sa kanila ng apostol ay gifting of function. So ang kanilang pinakatrabaho ay magtayo ng mga churches na hindi pa naabot. Yung mga marami pa pong mga lugar na hindi pa po naabot at nakakarinig ng mabuting balita. Amen? Doon po sa aming lugar, kung hindi po kami inabot ng FCC, ito po yung kasulok-sulukan. Literal po talagang sulok. Kasi po, sityo sulok. Ibig sabihin talaga, papasok ka talaga sa sulok. Amen? At merong Bible study, kapitbahay po namin, sa bahay po ng nanay po ni Elder Agnes, way back 2002. So, ibig sabihin, nagbigay ang Diyos ng mga tinatawag po na apostol, in a sense na mga church planter. Dito sa FCC Manila, hindi natin alam na may mga tinatawag ang Diyos dito na maaari mga young people, yung next generation, na kung saan ay gagamitin ng Diyos, whether full-time or part-time, para sa pagtatatag ng bagong iglesia. Pangalawa, sa iba'y maging propeta. Ang propeta po ay nakalista po sila pagkatapos, again, hindi po ito opisina, ito po ay function, ito po ay gifting, ito po yung papel na kanyang gagawin, hindi po ito mga title. Ano po ang kanyang pinakatrabaho? Pagpapahayag at pangangaral po ng nakasulat ng salita ng Diyos. Again, nag-overlap yung kanilang trabaho sa mga pastor na nangangaral din. Pero hindi ginamit ito ni Apostol Pablo para gawing tong titulo na para sabihin kapag ikaw ay nangangaral, ikaw ay propeta na or prophet Mark, prophet Eman. Hindi po. Because ang purpose ni Apostol Pablo ay kung ano yung regalo ng ibinigay ng Diyos sa kanya na kanyang ginagawa. Hindi po ito opisina na parang Office of the Vice President, Office of the President. Hindi po yun ang uri o layunin po ni Pablo. So, yung mga nangangaral po ng salita ng Diyos, written word of God. In function, ang gamit po ni Pablo, sila, ang tawag sa kanila ay prophet. In function, tagaturo, tagapangaral, tagapahayag na salita po ng Diyos. Ang iba'y ebanghelista, evangelist. Ang mga 2 beses lang po itong ginamit po sa Bagong Tipan, lalo na po kay Philip. Ang kanya pong pinakatrabaho ay, kung yung pong prophet in function, nangaral po ng salita ng Diyos, ang trabaho nitong mga ebanghelista, itinutuloy niya yung trabaho po ng pagpapahayag na salita ng Diyos. Halimbawa, nag-share ka ng gospel, yung mga nagtutuloy ng yon, yung further equipping, yung patuloy na mga discipleship, evangelist ang gamit ni Apostol Pablo doon. Pangatlo sa listahan. Again, nagkakaroon ng overlap sa modern day missionary. Halimbawa,
si Elder Ann involved sa discipleship doon sa mga bagong nakakilala. In function, siya ay nagiging evangelist. Pero hindi niya titulo o title o opisina yung pagiging evangelist. Yun po yung distinction. Bakit po natin kailangang maging maliwanag? Sapagkat wala na po ngayong modern day na opisina ng apostol at modern day na opisina ng isang propeta. Tapos na po ang kanilang trabaho. Ang meron ay function. Ang wala ay yung title. Kaya kapag meron sa mga churches na pupunta, na sila daw ay di umano, sila ay tinawag ng Diyos na apostol at propeta, magsipag-unahan na po tayong umalis. Sapagkat sila po ay nagtuturo ng kamalian. Next, sa iba'y maging pastor at guro. Ang pagpapastor ay nangangahulugan din ng pagtuturo. Pansinin po ninyo na ginamit po ni Apostol Pablo yung salitang at. Sa orihinal po ng lengguwahe ay kai. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging pastor kung hindi ka tagapagturo. Pero hindi lahat ng tagapagturo ay pastor. Yan ang ibig sabihin po niyan. So kung tinawag ka ng Diyos sa pagpapastor, tinatawag ka din niya sa pagtuturo. Sapagkat yung pangangalaga po ng tupa ay nangangailangan din ng pagtuturo sa tupa. Pero hindi lahat po ng nagtuturo ay tinatawag ng Diyos na pastor. Amen? So halimbawa, sa kalagayan ni Pastor Mark and Pastor Eman, sa pagkatawag na pagpapastor, expect sa amin din na magturo sapagkat function, giftings po yon. Ibig sabihin, ang pastor po ay tagapangalaga po ng mga tupa. Amen? Kumusta po? Magtaas nga po na kamay yung mga pastor po dito. Isa. Dalawa. Ayan. Alam po ninyo, napakasagrado ng inyo pong pagkatawag sa Diyos. Ipagpatuloy niyo yan. At patuloy po tayong suportahan at mahalin ng ating pong mga iglesia. Tagapag-alagayan ng mga tupa. Amen? Ang unang primary role ng isang pastor ay shepherd. Tagapangalaga po siya ng tupa. Amen? Siya po ay hindi po 24/7 na nasa opisina. Ibig sabihin ay siya po ay nagmi-minister sa mga troubled saints. Nagka-counsel, nag-a-advise, nag-exhort, nagko-comfort, at meron din po siyang tinatawag na kailangan administrative skills. Nag-a-administer ng local assembly. Kaya sa ating po mga young people, kung kayo ay tinatawag ng Diyos na maging pastor, why not? The church is a nurturing ground. Ang pagtuturo po sa buhay po ng mga pastor at guro na ibinigay niya sa iglesia ay nagtuturo po ng doctrine. Hindi natin pwedeng sabihin na kapag ikaw ay tinawag ng Diyos sa pagpapastor ay ikaw lang ay doon sa application o sa practical theology. No. Kaya nga ina-apply natin because in the first place, yun yung itinuro sa atin. Amen? So, hindi pwede na yung church mag-focus lang sa practical side. Huwag na tayo doon sa theological side. Huwag po nating pag-iwalayin yung mag-asawa. Hindi mo pwedeng i-apply yung katuruan kung hindi mo naiintindihan bakit siya pinapa-apply. So, in short, trabaho din ng isang pastor na siya po ay equipped. Amen? Nakakatakot sa isang abogado na nag-aabogado pero hindi po siya nag-graduate po ng pag-aabogado. At nakakatakot na sa isang surgeon o sa isang pong doktor na magpapa-opera ka sa puso pero wala po siyang kaalam-alam sa pagdodoktor at pag-opera sa puso. Subukan po ninyo. Ganon din ang pagpapastor. Ang pag-equip at pag-aaral o further equipping sa sarili is non-negotiable. Kaya
Ako ay nalulungkot kapag tayo ay binabatikos, kapag binabatikos ang evangelical community, na kung saan yung ating pong mga kapastoran, binabatikos nila na hindi sila aral. It is a cry of my heart. Kaya as a pastor, mandato ng Diyos na ikaw ay kailangan meron kang further equipping. Meron ka talagang pag-aaral sapagkat kaluluwa yan ang hawak mo. Amen? At nakasalalay sa iyong turo yung kanyang ikaliligtas. So therefore, ang teaching sa local assembly should have authority. At yung itinuturo mo, dapat tama. Amen? Because in verse 13, may mga papasok na mali. Kailangan batay sa salita ng Diyos. Kailangan ikaw yung nag-a-adjust sa salita ng Diyos at hindi tayo yung nag-a-adjust sa salita ng Diyos. Kaya dito po sa FCC Manila, non-negotiable ang youth class, non-negotiable ang adult class. It takes hardship, it takes prayer na maibalik ang youth class. Kaya taas ng kamay yung ating mga kabataan sa FCC Manila. Taas kayo ng kamay. Huwag lang kayong umattend ng Lord's Day every Sunday, umattend din kayo ng youth class. Amen, Pastor Eman? Ayan. Yung mga FCC Manila na mga adult, taas ng kamay. Yung mga FCC Manila members na adult, nasa na kayo? Ba't ang konti lang? Wala kayong pagkain pag hindi kayo nagtaas ng kamay. Kaya meron tayong Sunday class. Yun yung sinasabi ni Paul. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa adult class. Ang pinakamadaling trabaho ng pastor, magturo ng mali. At ang pinakamahirap niyang trabaho ay magturo ng tama. Ulitin ko yun. Ang pinakamadaling trabaho ng pastor, baluktutin yung salita ng Diyos at ipangaral sa kanyang congregation. Hindi mo kailangan ng degree para gawin yun. Pero ang pinakamahirap niyang trabaho ay panindigan yung katotohanan ng salita ng Diyos. At yun ang pinakatrabaho natin. Therefore, kung ang Diyos ay nagbigay ng gifting, role of function mula sa apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro, Pastor Mark, anong kinalaman natin dyan? Number 1, nagmamalasakit ang Diyos sa church. Ayaw po ng Diyos na ang kanyang iglesia. Sino yung church? Hindi po yung building. Tayo. Kailangan una, bahagi ka ng iglesia. Sapagkat ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay ginawang isa ng Diyos ang mga Hudyo at yung mga Hentil bilang isang bagong nilalang kay Kristo Jesus. Pinagsama niya yung Hudyo at Hentil upang maging iisang katawan na ang ulo ay si Kristo. Therefore, ang sabi dito ni Apostol Pablo, binigyan ko kayo ng mga ganitong mga giftings to build up, ikatatag, palakasin, i-nurture, i-equip, i-edify, or edification yung church. Number 1, meron na ba kayong church? Ayun. Paano tayo lalago kung hindi pa po tayo kabilang sa isang iglesia? Walang Kristiyano o walang totoong mananampalataya na lalago ng labas sa iglesia. Imposible. Amen? Kaya, church membership is non-negotiable. Mga kabataan, mga nanay, mga tatay, mga matatagal na sa church, hindi po tayo iniligtas ni Kristo, ibinigay yung kanyang buhay, minahal, pagkatapos wala tayo sa isang church, hindi tayo member ng church, tayo ay nag-church hopping. Hindi po yan kalooban ng Diyos. Mukha po yatang ibang Bible ang binabasa nila. Amen? So, tanungin mo ngayon po yung ating sarili. Paano ako magsiserve kung wala akong pagsiservan? Tama po ba? Paano ako maglilingkod? Paano ako magiging spiritual mature na mananampalataya kung disconnected, kung wala akong
church. Kung wala akong local church, non-negotiable yan. Amen? So, magandang tanungin natin ang ating sarili. How can we fulfill the call of Paul to build up the body kung in the first place, disconnected at hindi ako kabilang sa isang iglesia? Kaya tignan niyo yung mga mananampalataya kahit saan sila pumunta, naghahanap sila ng local church. Amen? Kasi disenyo yun ng Diyos sa kanila. Amen? Hindi po yung first Sunday nasa iba kang church. Second Sunday nasa iba kang church. Third Sunday nasa iba kang church. Fourth Sunday nasa iba kang church. Yung tipong hindi ka mag-commit sa membership. Kaya dito sa FCC Manila may membership class. Ephesians 4:11-13. Sapagkat meron kang local church accountability. Doon ka maglilingkod. Doon ka magsiserve. Doon ka magiging bahagi ng katawan ni Kristo. Subalit kung ganyan ang iyong ginagawa, napakalaking panghihinayang. Pangalawa, kailangan ikaw ay saved. Ikaw ba ay nagsuko na ng iyong buhay kay Kristo? Amen? Sapagkat ang church ay lugar ng mga taong nagsisi, tumalikod sa kanilang kasalanan, at nagsuko ng buhay kay Kristo. That is a church. Pinagsama-sama lang sila ng Diyos. At yun tinutukoy ni Paul. And this application is non-negotiable, mga kapatid. I can only speak for FCC Manila, pero sa ating pong mga visitors, kung hindi mo pa isinusuko ang iyong buhay kay Kristo, it is now high time for you to give your life to Christ. Amen? Kailangan mo ng local church. Sa ating mga kabataan, maaaring sa ating generation ngayon, kakatapos lang po ng aking klase sa ethnographic research. Iba talaga mga kabataan ngayon. Their world is the digital world. Tama? Kung yung panahon po namin, ang hawak namin ay text card, silang hawak nila Instagram, TikTok. Tama? Hindi na po natin yan mabuburayan. Sapagkat ang technology ay hindi naman evil. It's good. Pero kapag hindi natin yan inaral, kung ano yung kanilang lengguwahe, na kung saan ay teknolohiya, mapag-iiwanan po tayo at hindi natin sila ma-reach out. Amen? Nung panahon namin, hindi uso yung My Day. Pero sa panahon nila, uso yung My Day. Nung panahon namin, wala namang messenger. Pero ngayon, may messenger. Ibig sabihin, mga kapatid, nagbabago. Kaya dito sa mga kabataan na nandito, taas nga kayo na kamay mga kabataan, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, taas kayo ng kamay. Ayan. Sige, taas yun ng kamay. Ayan. Yung mga nagtaas ng kamay, may pagkain yan mamaya sa dinner. Ibig sabihin, bilang isang mananampalataya, hindi tayo pwedeng mabuhay bilang Christian youth o kabataang Kristiyano na wala kayong church life. Amen? Hindi pwede na every Sunday ay wala kayo sa church. Kasi Lord's Day yun. Amen? Hindi kayo ang SM North EDSA, ang SM Lipa, Batangas, ang SM Valenzuela, ang SM Santa Mesa, ang SM San Lazaro. Hindi nila trabaho na kayo ay palaguin sa inyong pananampalataya, ni hindi nila trabaho i-preach si Kristo sa inyo. Bakit andun kayo? Amen? The church is our spiritual life and identity. Masarap pumunta sa church every Sunday sapagkat yun yung institusyon, yun yung katawan, yun yung mga tao na nagtutulong-tulong bagamat hindi perpekto na sila'y tinawag ng Diyos upang magpakatatag at upang patuloy na lumago. If we are disconnected to church,
then, sino ang magtuturo sa atin? Sabi nga nila, if we will not teach our young people through the world is more than willing to teach them. Amen? Mga magulang, kung yung mga young people ninyo, hanggat nasa poder sila, go ahead. Use your authority. Masarap ang nasa church every Sunday, Lord's Day. Amen? Hindi girlfriend day, hindi boyfriend day, kundi Lord's Day. Amen? Sapagkat paano tayo lalago? Kaya nga, nagbigay ang Diyos ng giftings mula sa apostol hanggang sa pastor at guro, sapagkat sa ikakalago ng iglesia. At ang iglesyang yan ay nagtitipon-tipon every Sunday. At paano ka lalago, tatatag? Paano mo makikilala si Jesus kung wala ka at hindi tayo connected sa church? Amen? Kaya kapag may mga nanay, tatay kayo, na ginigising kayo every Sunday, you should be appreciative. Amen? Napakahalaga ng church sapagkat yan ay katawan ni Kristo. Hindi po yung building, yung pagkaka-fellowship, pagkakatipon-tipon ng mga mananampalataya every Sunday. Yung mga ibang fellowship, yan ay icing na lang yan sa cake, additional na lang yan. Pero ang pinaka-primary, yung paglago natin every Sunday. Yung paglago natin sa mga ministry. Amen? So therefore, bakit nagbigay ang Diyos ng mga giftings? Ano yung immediate purpose? Upang ianda ang mga banal. Nagbigay siya ng mga apostol hanggang sa mga pastor at guro para i-train yung mga believers at upang sama-sama tayo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi siya nagbigay ng mga magte-training para sila lang yung gumawa ng paglilingkod sa Diyos. At ano yung ibig sabihin ng paglilingkod sa Diyos? Yung paglilingkod sa bawat isa. Ang ibig sabihin ng church ministry ay service with one another. Paglilingkod sa bawat isa. Amen? Subukan mong maglingkod na ikaw lang mag-isa. Kakapagod, tama? Lalago ba tayong mag-isa? Impossible. Makikilala ba natin si Kristo sa church setup ng mag-isa? Possible, but not God's design. Therefore, kapag tayo ay tinetrain, in-equip sa loob ng church, samantalahin natin sapagkat yun yung purpose kung bakit, immediate purpose kung bakit ibinigay ng Diyos ang mga spiritual gifts. Amen? Subukan mong hindi gamitin ang iyong talent sa drawing, talent sa singing, talent sa dancing, o kung ano bang talent yan, at ilagay mo at isarado mo doon sa aparador. Anong mangyayari dyan? Ang alawang, mga kapatid. Hindi nagbigay ang Diyos ng mga giftings o spiritual na kaloob para lang ito ay maging pangdisenyo. Ito ay ibinigay upang paglingkuran natin ng bawat isa. Kaya nga mapapansin natin sa Bible yung salitang one another. One another. Forgive one another. Love one another. Encourage one another. Tignan niyo yung fruit of the Holy Spirit, from love to self-control. Paano ma-exercise yan kung mag-isa ka lang sa church? Paano ma-exercise yan kung mananampalataya at sinasabi mo na wala ka sa church? Amen? Ganito, ine-emphasize ni Pablo ang iglesia. Hindi yung building, kundi yung mga mananampalatayang nagsisi, tumalikod, nagbigay ng kanilang buhay sa Diyos at nagkakatipon-tipon every Sunday, anumang lahi nila, anumang kulay nila, anuman ang socio-economic status nila, at dito sa ating binabasa, mga Hudyo at mga Hentil. Amen? Kaya, tayo ba ay involved? At ang pagiging involved natin sa church ay dahil sa ating pagmamahal kay Kristo. Tayo yung unang pinaglingkuran ni Kristo is
tayo lamang ay tumutugon sa kanyang pagmamahal. Paano po tayo pinaglingkuran ni Kristo? Isang tunay na Diyos na nagsakatawang tao, bumaba, namatay sa krus ng Kalbaryo, muling nabuhay, matapos ang pangatlong araw at siya ay nakaluklok sa kanang trono ng Diyos. Bago pa tayo maglingkod sa Diyos, bago pa tayo maging involved sa Diyos, tayo po muna ang pinaglingkuran, sinerbisyuhan, at inialay, ibinigay, ginive ni Kristo yung kanyang buhay. Para kanino? Para sa church. Sino yung mga yon? Mga taong nagsisi, sumuko, at sila ay nagbigay ng buhay kay Kristo. At dahil kailangan nila ng building, ang tawag doon church building. Pero hindi ang tawag doon ay church. Amen? So sa mga kabataan, sa mga nanay, tatay, mga tiga-FCC, paano natin patatagin ang FCC Manila hanggang sa mga sumusunod na taon? Sabi ni Pastor Benji, hindi lamang 17 years. Pag meron tayong mga training, go ahead. Kailangan tayo ay maging participative. Amen? At kaya nagbigay ang Diyos ng mga ganyang giftings. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na mag-multiple tayo. Amen? Kailangan sa FCC Manila, upang mas lalong tumatag ang bawat church, ang FCC Manila, kailangan mag-multiple yung mga teachers. Kailangan mag-multiple yung mga pastor. Kailangan dumami. Kailangan, in short, kagaya ng mangyayari kay Sister Ann, kailangan manganak. Kailangan dumating sa kasaysayan ng FCC Manila kung talagang seryoso tayo na matupad ang Ephesians chapter 4 verses 11 to 13 na building up the body for Christ's glory. Kailangan dumating sa kasaysayan natin dito sa FCC Manila na hindi lang si Pastor Mark at Pastor Eman ang preacher. Amen? Kailangan hindi lang sina Sister Anna, Sister Rose, sina Sister Lovely ang mga teachers sa kids. Amen? Napakaganda sa isang iglesia na kahit wala pang full-time pastor, they can function as a church. Na hindi sila pastocentric. Ano yung pastocentric? Humaasa sa pastor. Pag wala na si pastor, tigil ang church. No, that is not God's design according to this verse. At ang pinaka-final goal, verse 13, as I end. Tungo sa pagiging ganap na tao, maturity. Ang maturity dito ay church again. Again and again, ang kausap ni Pablo dito ay church. Dito sa ating anniversary ay FCC Manila as part of the local church, as part of the universal church. Kapag ang bawat isa inihanda, nag-participate, naging involved, dahil tumugon sila sa kaligtasan na ginawa ni Kristo, at tayong lahat ay kumikilos, tayong lahat ay naglilingkod, out of love, out of gratitude. Ano yung sabi ni Paul? Bawat isa ay magiging mature sa kanilang pagkakilala kay Kristo, at ang bawat isa ay tatatag ang bawat isa. Mga kapatid, kailangan po natin ang bawat isa. Kailangan, we need one another. Hindi po pwedeng sabihin ng paa na hindi niya kailangan ang kamay. Ni ang kamay ay hindi niya pwedeng sabihin na hindi kailangan niya ang katawan. Filipino Christian Church Manila, ito yung malaking challenge sa atin. From the historical side, as I challenge, huwag tayong dumating sa punto ng ating kasaysayan na husgahan tayo na ang church natin ay hindi nag-function sa dapat niyang function at hindi niyo pinagamit ang inyong mga spiritual gifts. Amen? Lahat tayo ay marapat na maglingkod sa iglesia. Amen? Huwag tayong dumating sa punto ng ating kasaysayan bilang church. Napakasarap sa isang church na everyone is involved. Amen? May mga ministry sila. At yung ministry niya na hindi lang basta ministry lang, hindi basta involvement lang, kundi banal na dugo ni Kristo ang puhunan niyan. Imagine,
You are serving the kings of all kings and the Lord of lords. Higit pa sa kanino mang hari, higit pa sa kanino mang politician. Biruin mo, yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na muling babalik sa church, pinaglilingkuran mo ngayon. Hindi ba yan malaking pribilehiyo? So therefore, what are we doing? Go ahead. Mula sa mga kabataan, mula sa mga men's, mula sa mga women's, kapag tinetraining po tayo, makiisa po tayo. Filipino Christian Church Manila, as the other churches and as the other visitors witness 17th year anniversary, 26 Lord's Day, building up the body for Christ's glory. I pray and I hope by the grace and mercy ng ating Panginoon, hindi lamang po ito anniversary theme. Amen? Ito ay magiging realidad at katotohanan sa bawat isa sa atin. Amen? At kung saan man kayo, church, nabibilang, para sa ikakalago, ikakaunlad, at ikakatatag ng iglesia. At sino-sino ang mga yan? Ang iglesia. Tayong mga tinubos ng banal na dugo niya. Walang tunay na tinubos, walang tunay na mananampalataya nang hiwalay siya sa iglesyang minahal at tinubos ng ating Panginoon. Sino yon? Mga taong nagkakatipon-tipon at nag-aawit ng pagmamahal niya. Iglesia, formal. Church, English. Yung mga nagpe-fellowship. Kaya nga sabi ni Paul sa verse 6 to 7 na sa end, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Panginoon, iisang tagapagligtas, iisang pananampalataya. At ano ang tinutukoy dito? Church, iglesia. Kabilang ba tayo o disconnected tayo? Kapag kabilang, welcome sa building up the body. Kapag disconnected, magmadali, may time pa. Huwag manghinayang. At si Manila, 17th year anniversary, building up the body for Christ's glory.